So, what's up mga kapitak? Nag-harvest pala tayo dating krailing sa ating first batch ng ating nursery pond. So, makita nyo, konti na lang sila dahil may mga bumili pala sa atin ng mga krailings. Shout out sa inyo mga sir, kahit ayaw ibenta talaga, napilitan lang talaga ako. So, bala ko talaga i-grow out sila mga kapitak. So, dahil konti na lang sila, gagawin ko is magse-select muna ako ng mga breeders dito. So kahit ganyan pa lang mga kapitak, makita mo na yung mga may potential na breeders na pwede maging breeders. So ayan, yung mga malalaki na yan kapitak, pwede yan. Tapos lahat ng maliliit, kukunin ko, aalisin ko, ayun yung mga i-grow natin as food consumption. Tapos lalagay natin sa earthen pan yung mga yon. Then tong mga malalaki na yan, dito natin papalakihin mga kapitak yan. Diyan natin sila papalakihin. So yung ginagawa ko ngayon, acclimate. Pero before ko muna silang ibuhos, ito yung proper acclimation mga kapitak. Yan. Hintay lang sila ng mga 20 minutes. Itong tubig na to, galing din to doon. So, same lang nung yung tubig doon, galing, ayan. Naglagay tayo ng tubig dito sa container. So, para kung ano yung temperature sa pinanggalingan nila, ganun pa rin. So, ngayon maglilipat tayo, acclimate pa rin yung gagawin natin. Para magparehas yung temperature ng tubig dito sa container tsaka tubig dito sa pan. So, ayun mga kabitak. After 4 months pa rin, magse-select sa mga napili dito, yung papalaki natin dito, magse-select pa rin tayo doon ng ating mga breeder, lahat ng malaki pa rin doon. Ayun pa rin yung kukunin natin, lahat ng maliliit for food consumption, ganun pa rin. Kasi kailangan maging maselan sa pagpipili ng breeders mga kabitak para masigurado nyo na malalaki at fast growing ang inyong mga crayfish. Ganon tayo kaselan mga bitak para yung ating production is talagang ma-meet natin ang standard na kung ilang buwan bago sila i-harvest, dahil ayaw natin maging bansot dahil tayo din ang malulugi mga kabitak. So kailangan talaga ng selective breeding talaga ang ating kailangan. So ayan kabitak, dito wala na to laman, maghulog tayo ng mga malapit na magpisa na buried natin. So mga nakabasket, lahat nun yung nakahalera dyan mga kabitak. So ayun, kusa nang lalabas yung mga krillings doon mga kabitak. Hindi na kailangan ng pagpag, parang ganito. Ayan, papakita ko sa inyo mga kabitak. Ayan, nakabasket silang ganyan mga kabitak. Tapos pag nagpisa, lahat ng mga krillings lalabas na dyan sa mga butas. So maiwan yung female doon. Hindi na kailangan magpagpag, tapos less mortality. Dahil pa nagpagkakabitak, merong mga hindi talagang hindi pa ganun ka-develop. So may hina pa sila. Pag pinagpag mo, kawawa lang yung mga crayfish, mga kabitak, mamamatay lang. So ayun, pakita ko sa example natin mga krillings. Ayun o. Yan o kabitak. 1 week pa lang yan mga kabitak. So, that's our video for today mga kapitak. Kung gusto nyo updated kayo pa na sa ating mga video, follow nyo lang ako sa ating Facebook page and sa ating TikTok account. Tandaan nyo, lagi sasagutin ang inyong mga katanungan. Ano, sipag ni Boots mga kapitak, ayan siya. Peace yo.